Balikan muna natin ang nakaraang Santo Papa. Bakit sikat na sikat si Pope Francis? Nagkamit ng malawak na katanyagan si Pope Francis dahil sa kanyang madaling lapitan at mapagpakumbabang pag-uugali, sa kanyang progresibong paninindigan sa lipunan, at sa kanyang kakayahang kumonekta sa mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Siya ay madalas na nakikita bilang isang Pope ng bayan, para sa kanyang pagbibigay diin sa katarungang panlipunan, ang kanyang pagpayag na makisali sa interreligious dialogue, at ang kanyang pagmamalasakit sa mahihirap at marginalized. Ang kanyang estilo ng pamumuno, na sumasaklaw sa mas moderno at inklusibong diskarte sa simbahan, ay nakakatulong din sa kanyang katanyagan. Narito ang mga isyong, ilan lamang sa mga tinugunan niya sa kanyang pamamahala, na tumagal ng 12 taon at 1 buwan. Ang diskarte ni Pope Francis sa mga isyu ng LGBTQ dagdag ay naging isang mahalagang punto ng talakayan sa panahon ng kanyang pagkapapa. Bagamat pinanatili niya ang tradisyonal na turo ng simbahan na ang mga gawaing homosekswal ay makasalanan, binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagtrato sa mga LGBTQ dagdag ng may dignidad at paggalang, at naging bukas sa pakikipag-usap sa komunidad ng LGBTQ dagdag. That cannot be done because that is not the sacrament. I cannot. The Lord made it that way. But to bless each person, yes. The blessing is for everyone. For everyone. To bless a homosexual type union, however, Una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Mahigpit na itinataguyod ni Pope Francis ang mga karapatan at dignidad ng mga refugee, na binibigyang diin na ang migrasyon ay isang pangunahing karapatang pantao at hindi isang katayuan lamang. Nananawagan siya para sa pagkakaisa at pakikiramay, hinihimok ang mga individual at bansa na tanggapin, protektahan, isulong, at pagsamahin ang mga migrante at refugee. Itinuturing niyang mabigat na kasalanan ang human trafficking at ang sistematikong pagsisikap na pigilan ang mga migrante. Cosa vogliono i bambini? Pace. Perché soffrono. Cosa hanno visto i bambini? Guardate questo. Anche hanno visto un bambino a negarsi. Those who are afraid of you have never looked you in the eye. Those who are afraid of you have never seen your faces. Those who are afraid of you have never seen your children. Those people forget that migration is not a problem of the Middle East, not a problem of North Africa, not a problem of Europe and of Greece. It is a problem of the world. Yes, it is a problem of the whole world, a humanitarian crisis affecting everyone. Si Pope Francis ay tuloy-tuloy at pilit na nagsusulong para sa agarang aksyon sa pagbabago ng klima, na binabalangkas ito bilang isang moral at espiritual na krisis na nangangailangan ng pandaigdigan, magkakaugnay na tugon. Binigyang diin niya ang hindi katimbang na epekto sa mga mahihirap at mahina, na nag-uugnay sa pagkasira ng kapaligiran sa mga isyu sa hustisyang panlipunan. Ang kanyang pinakamaimpluwensyang intervention ay ang 2015 encyclical, Laudato Si, na nagbigay diin sa pagkakaugnay ng pagbabago ng klima at mga hamon sa hustisyang panlipunan. Change is a problem we can no longer be left to a future generation. Such change demands on our part a serious and responsible recognition not only of the kind of the world we may be leaving to our children, but also to the millions of people living under a system which
has overlooked them, that the Creator does not abandon us. He never forsakes His loving plan or repents of having created us. Humanity has the ability to work together in building our common home. Tumungo na tayo kung paano ang pagpili sa Santo Papa. Natanong mo na ba sa sarili mo, ano ang mas mataas kaysa sa isang Santo Papa? Sa simbahang Romano Katoliko, walang itinuturing na mas mataas kaysa sa Papa sa usapin ng awtoridad o ranggo. Ang Papa ang pinakamataas na awtoridad sa simbahan, na humahawak sa posisyon ng obispo ng Roma, kapalit ng prinsipe ng mga apostol, at vicar ni Kristo. Walang posisyon o titulo sa loob ng simbahang Katoliko na higit pa sa awtoridad ng Santo Papa. Bagamat may iba pang mahahalagang figure at tungkulin sa loob ng hierarchy ng simbahan, tulad ng mga kardinal, arsobispo, obispo, at mga pari, lahat ng mga individual na ito ay naglilingkod sa ilalim ng pamumuno ng Papa. Ang Papa ang pinakahuling pinagmumula ng awtoridad at kapangyarihan sa loob ng simbahang Katoliko. Napaisip ka na ba kung magkano ang sahod at gaano kayaman ang Santo Papa? Ang Papa ay hindi tumatanggap ng tradisyonal na sweldo. Bagamat mayroong buwanang allowance na $32,000, 1.8 na milyong piso, karaniwang tinatanggihan ito ni Pope Francis, kasama ang mga nauna sa kanya, at ibinibigay ito sa iba't ibang kawanggawa. Ang kanyang mga gastos sa pamumuhay, kabilang ang pagkain, paglalakbay, pabahay, at pangangalagang medikal, ay sakop ng Vatican. Bukod pa rito, sa pagkamatay, ang isang karangalan na pagbabayad ng 3 bag na naglalaman ng mga barya ay ginawa, na ang bawat bag ay naglalaman ng 1 barya para sa bawat taon ng kanilang paghahari. Sa katotohanan, si Francis ay may mas kaunting kayamanan kaysa sa ibang mga papa na naipon sa buong panahon nila sa panunungkulan. Sinabi ni Marca na ang net worth ni Pope Francis ay nagkakahalaga ng $16 milyon, sa kabila ng katotohanang tinanggihan niya ang sweldo. Ang kanyang net worth ay tinutukoy ng mga mapagkukunan at perks ng opisina kaysa sa individual. Ilang Catholic cardinals ang mayroon sa mundo ngayon. 252 cardinal sa kasalukuyan ay mayroong 252 cardinals. 133 sa mga ito ay karapat-dapat at inaasahang bumoto sa conclave. Nasa edad sila mula 45 hanggang 79. Pinili ni Pope Francis ang 149 sa mga kasalukuyang miyembro ng kolehiyo,
na karamihan sa kanila ay tutulong sa pagpili ng kanyang kahalili bilang mga cardinal electors. Ilang cardinals ang kailangan para mahalal ang Papa. 133 ang 2/3 mayorya ay kailangan para mahalal na Papa. Ibig sabihin, kung ang bilang ng mga botante ay humahawak sa 133, ang mananalo ay dapat makakuha ng 89 na boto. Narito ang isang regional breakdown ng buong 135 cardinal electors, ayon sa Vatican Statistics at kasunod ng Geographic Grouping ng Vatican. Ito ang hierarchy ng simbahang Katoliko, bago ang Santo Papa, ay kinabibilangan ng mga cardinal. Ang mga cardinal na wala pang 80 taong gulang ay lumalahok sa conclave, isang closed-door meeting kung saan bumoto sila para maghalal ng bagong Papa. Ang mga kardinal ay nagsisilbing tagapayo ng Papa sa iba't ibang bagay, na nagbibigay ng payo at patnubay sa mahahalagang desisyon. Maraming cardinals din ang mga obispo o arsobispo, na responsable sa pamumuno sa mga lokal na simbahan at tiyakin ang wastong pangangasiwa ng mga. Ang ilang cardinals ay naglilingkod sa Roman Curia, ang papal bureaucracy, na tumutulong sa Papa na pamahalaan ang simbahan sa buong mundo. ₱135 cardinals ang nakatakdang pumasok sa isang conclave ngayong ika-7 ng Mayo taong 2025, para piliin ang ika-2. Narito ang ilang mga cardinal na pinag-uusapan bilang papabili na humalili kay Pope Francis. Si Cardinal Matteo Maria Zuppi ng Italy, 69, ay namumukod tangi sa mga contenders na sumasalamin sa pananaw ni Francis na ang simbahan ay dapat maging kinatawan at suportahan ang mga mahihirap. Itinaguyod ni Francis ang progresibong katutubo ng Roma sa ranggo ng kardinal noong 2019 at nagtalaga sa kanya ng ilang mahahalagang misyon. Si Cardinal Zuppi ay malapit na nakatali sa Sant'Egidio, isang katolikong komunidad na kilala sa paglilingkod nito sa mga mahihirap at paglutas ng tunggalian. Sinasabi ng mga tagamasid ng Vatican na ang grupo ay naging isang lalong mahalagang lobby sa ilalim ni Francis, ngunit ang link na iyon ay nagtaas din ng mga alalahanin na, kung mahalal siyang Papa, siya ay labis na maimpluwensyahan ng grupo. Noong 2015, pinangalanan siya ni Francis na arsobispo ng Bologna, isa sa pinakamahalagang posisyon sa Italia. Doon, si Don Matteo, bilang siya ay kilala, ay patuloy na nagtatrabaho sa mga mahihirap na tao at mga migrante. Ang pagtanggap sa mga migrante ay isang makasaysayang hamon para sa Europa, sabi niya. Iniimbitahan tayo ni Kristo na huwag tumalikod. At sa mga nagdaang taon, hinirang ni Francis si Cardinal Zuppi sa pangunahing papel ng sugo para sa mga usapin ng Ukraine. Welcome din siya sa LGBT, mga Katoliko, na nagsusulat ng paunang salita para sa Italyano na edisyon ng aklat ni Rev. James Marty noong 2017, Pagbuo ng Tulay, na nanawagan sa simbahan na humanap ng mga bagong paraan ng pastoral ng paglilingkod. Si Luis Antonio Gocom Tagle, 67, isang liberal ng cardinal mula sa Pilipinas, ay itinuring na isang frontrunner na maging papa at magiging unang papa mula sa Southeast Asia. Isang kaalyado ni Francis na nagtrabaho sa Vatican nitong mga nakaraang taon, si Cardinal Tagle ay may napakahusay na diskarte alinsunod sa atensyon ni Francis sa mga mahihirap at sa mga nangangailangan sa papaunlad na mga bansa. Siya rin ay nagmula sa isang rehiyon ng mundo kung saan patuloy na lumalago ang Katolisismo, at kung saan binigyang pansin ni Francis ang pagsisikap na magtayo ng isang simbahan na may hindi gaanong Eurocentric na hinaharap.
Sa Vatican, pinangasiwaan ni Cardinal Tagle ang gawaing misyonero. Kilala siya sa kanyang palayaw na Chito, madalas siyang tinatawag na Asian Francis, para sa kanyang kakayahang kumonekta sa mga mahihirap, ang kanyang panawagan para sa aksyon laban sa pagbabago ng klima at ang kanyang pagpuna sa malupit na paninindigan na pinagtibay ng ilang mga Katolikong kleriko patungo sa mga bakla, diborsyado at hindi kasal na mga ina. Si Cardinal Tagle ay sikat sa kanyang kabab-ang loob, at ang kanyang mga homilya ay naakit ang mga mananampalataya sa mga bangko at sa Facebook stream. Ngunit bilang pinuno ng simbahan sa Pilipinas, binatikos siya ng mga aktivista at kapwa pari bilang pagiging mahiyain tungkol sa salot ng clerical na pang-aabusong sexual. Siya rin ay sinisi ng ilan na hindi sapat na tumugon sa digmaang droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan libu-libong tao ang pinatay. Hindi sumagot si Cardinal Tagle sa kahilingan para sa isang panayam. Si Cardinal Jean-Marc Aveline, 66, mula sa Marseille sa France, ay gumugol ng maraming taon sa pagtataguyod ng dialogo sa pagitan ng mga pananampalataya sa Port City, na kilala sa magkakaibang kultura at relihiyon ngunit sinasalot din ng kahirapan at krimen. Ang pagkakaroon ng background sa interreligious dialogue ay hindi lamang mahalaga kay Francis kundi naging isang mahalagang lugar para sa simbahang Katoliko. Sa mga kandidato, si Cardinal Aveline ay magiging isang hindi gaanong halatang pagpipilian. Paggawa sa kanyang pabor, hinahalo niya ang pagiging bukas ni Francis sa dialogo sa malalim na kaalaman sa teolohiya. Posibleng magtrabaho laban sa kanya, ang mga conclave ay hindi naging mainit sa mga kandidatong Pranses mula noong ika-14 na siglo, nang ilipat ng isang papa ng Pransya ang pagkapapa sa Avignon sa timog ng France. Nagkaroon siya ng magandang relasyon kay Francis at nagbahagi ng katulad na simpleng personal na estilo, kilala siyang naglalaba at mahilig magmaneho ng sarili niyang sasakyan. Hindi tulad ni Francis, si Cardinal Aveline ay umiwas sa lantarang paninindigan sa mga pinagtatalunang isyu sa loob ng simbahan, tulad ng pagbabasbas ng mga mag-asawang bakla o pagbibigay ng komunyon sa mga taong diborsyado, na parehong pinahintulutan ni Francis. Parehong inilalarawan ng mga detractor at taga-suporta si Cardinal Aveline bilang tinatanggap ang class eco na mga posisyon sa doktrina ng simbahan. Si Cardinal Peter Erdo ng Hungary, 72, isang dalubhasa sa canon law, ay inaasahang magiging frontrunner sa mga cardinal na nagnanais na makabalik sa konserbatismo nina Popes John Paul II at Benedict XVI. Nagsalita siya laban sa pagpayag sa mga diborsyadong Katoliko na tumanggap ng komunyon, halimbawa. Ngunit sinasabi ng mga Hungarian na nakatrabaho niya na siya ay hindi gaanong doktrina kaysa sa pinaniniwalaan ng ilang mga tagahanga. Kilala sa kanyang mga diplomatikong kasanayan at utos ng ilang wika, nakagawa siya ng mga tulay sa mga pinunong Katoliko sa Latin America at Africa at nakipag-ugnayan sa komunidad ng mga Hudyo ng Hungary. Ngunit inilaan niya ang karamihan sa kanyang karera sa scholarship at nagkaroon ng kaunting direktang karanasan sa pagharap sa pang-araw-araw na mga problema ng mga nagsisimba, na maaaring gumanalaban sa kanya habang sinusubukan ng simbahan na baligtarin ang pag-agos patungo sa sekularismo sa buong Europa. Sa pangkalahatan, iniiwasan ni Cardinal Erdo na makialam sa polarized na politika ng Hungary ngunit ikinadismaya ang mga liberal-minded na Hungarian Catholic sa pamamagitan ng pagkabigong ipagtanggol si Francis laban sa kampanya ng pang-aabuso ng media machine ng punong ministro ng Hungary na si Viktor Orban, sa panahon ng krisis sa paglilipat sa Europa. Si Cardinal Mario Grech, 68, ay nagmula sa Malta, isang archipelago sa Mediterranean na may medyo maliit na populasyon. Gayunpaman,
Ang kardinal, ang dating obispo ng isla ng Gozo sa Maltese, ay lumitaw bilang isang kandidato para sa Papa dahil sa kanyang tungkulin bilang pangkalahatang kalihim ng Synod of Bishops, isang katawan ng Vatican na isinasaalang-alang ang mga tanong na may kinalaman sa aktibidad ng simbahan sa mundo. Ginawa ni Pope Francis ang pinakahuling synod na higit na inklusibo at participatory, at ang papel ni Cardinal Grech sa pangangasiwa sa mga pagsisikap na ito na buksan ang simbahan ay naiiba sa ilan sa kanyang sariling kasaysayan. Habang siya ay obispo ng Gozo, mula 2005 hanggang 2020, may konserbatibong paninindigan siya sa ilang isyu, kabilang ang homosexuality at ang legalisasyon ng diborsyo, na tinutulan niya ng magsagawa ng referendum ang Malta noong 2011. Binago niya ang kanyang tono sa ilalim ni Francis, isang progresibo, at ang kardinal ay nakikita na ngayon bilang isang taong magdadala ng pagpapatuloy sa kapapahan. Sa panahon na maraming mga kardinal ang bago at hindi gaanong kilala sa isa't isa, maaaring makinabang si Cardinal Grech sa kanyang mga pakikitungo sa synod, kung saan nakilala niya ang 12-dosenang mga ito ng personal. Nagsagawa rin siya ng mga pandaigdigang dahilan na malapit kay Francis. Ang Malta ay isang mahalagang punto ng pagpasok sa Mediterranean para sa mga migranteng dumarating mula sa Africa, at nanawagan si Cardinal Grech sa Europa na buksan ang mga pinto nito, hindi isara ang mga ito. Tulad ng iba pang matataas na pinuno ng simbahan sa nakalipas na 20 taon, si Cardinal Grech ay inakusahan ng ilan na hindi sapat ang ginawang pagtutuos sa sexual na pang-aabuso na naganap sa kanyang diocese. Hindi kaagad tumugon si Cardinal Grech sa isang kahilingan para sa komento. Mukhang kilala ng lahat si Cardinal Pietro Parolin, ang Vatican Secretary of State sa ilalim ni Francis. Si Cardinal Parolin ang mamumuno sa papal election at lumabas bilang isang nangungunang kandidato sa kompromiso. Isang tahimik, masipag na Italyano na may sikat na hindi matatawarang poker face, si Cardinal Parolin, 70, ay lubhang maingat. Ngunit sa panahon ng pandaigdigang kaguluhan, iyon ay hindi nangangahulugang isang disqualifier. Kahit na ang kanyang mga taga-suporta ay nagbibigay na wala siyang karisma at pandaigdigang simbolismo ni Francis, ngunit bilang pinuno ng makinarya ng Vatican sa nakalipas na dekada, pinagtibay niya ang pananaw ni Francis. Napag-usapan ng mga kardinal ang tungkol kay Cardinal Parolin bilang isang taong maaaring magkaroon ng matatag, burokratikong kamay sa manibela ng simbahan. Ang kanyang mga kritiko sa kaliwa ay nagtatanong sa kanyang mga nakaraang komento tungkol sa same-sex marriage, na tinawag niyang pagkatalo para sa sangkatauhan, at ang kanyang kakulangan ng karanasan sa pastoral. Ang kanyang mga kritiko sa kanan ay pinapuna ang kanyang papel sa pagsisikap ng simbahan na pumasok sa China, na nangangailangan ng negosasyon sa mga lider ng komunista. Ngunit ilang mga prelate na nakakakilala sa kanya ay may matinding damdamin tungkol sa kanya sa alinmang paraan. At pagkatapos ng kaganapan at, para sa ilan, naghahati-hati na dosenang taon sa ilalim ni Francis, ang murang ngunit may kakayahan ay maaaring ang hinahanap ng mga kardinal. Sa migration, halimbawa, samantalang pinutol ni Francis ang kawalang katauhan ng mga dakilang kapangyarihan na ginawang sementeryo ang Mediterranean, sinabi ni Cardinal Parolin pagkatapos ng isang pulong sa kanang wing punong ministro ng Italia, si Giorgia Meloni, na ang imigrasyon ay isang napakakomplikadong paksa.